Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GB 99.9 Batangas. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GB Balita Express. GB Balita Express. Narito na ang GB Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Ako po si DJ Frankie at kasama natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy at DJ Noel upang maghatid ng pinakabagong balita, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli ito po ang GV Balita Express. oras natin ngayon, 6 na minutos, makalipas ang alas 7 ng umaga, hatid sa atin ng Alaksan FR. Pag totoo ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR. At para sa ating headlines, balita. Romualdez umugong na magli-leave bilang speaker at papalitan ni Representative D. Palasyo, walang banta kay Marcos sa Setyembre 21 flood control protest. DOH nagbabala, di nagbebenta ng dietary supplements. At lalaking naka-police uniform, huli sa baril sa Dasmariñas. Babaeng angkas ng motorsiklo, nagulungan ng truck, patay. Walang ghost project sa flood control sa Mindoro, ayon sa independent audit. AFP naka-red alert para sa Setyembre 21 para sa protesta na gaganapin. Dalawang senior citizen patay sa landslide sa Mauban, Quezon. At 4 na katao arestado sa buy-bust operation sa Calacas City, Batangas. Lalaki arestado sa buy-bust operation sa Santa Teresita, Batangas. Suspect sa illegal na baril, timbog sa Rosario, Batangas. At samahan ng mga mangingisda sa Puerto Galera, tinutulan ang Cruise Port Development Project. At Philippine Army may dagdag na 553 na kasandaluhan. Para sa detalye ng ating balita, Romualdez umugong na magli-leave bilang speaker at papalitan ni Representative D. Para sa detalye, kasama natin DJ Joey Boy, pasok. GB Balita Express. O si D ang inilulutang na aaktong speaker. Sinasabing nagtungo si Romualdez sa Malacanang kaugnay ng change of leadership sa Kamara, subalit hindi umano pabor sa suhestyon na si D ang umupong caretaker. Wala pa namang kumpirmasyon ang nasabing report. Gayunpaman, ang hinga ng reaksyon, sinabi ni Navotas Representative Toby Tiangco na hindi maaaring magtalaga ng caretaker ang mismong speaker na magli-leave of absence. Ganito rin ang paliwanag ni Bacolod Representative Albi Benitez. Aniya maaaring magtalaga ng acting speaker sa pamamagitan ng pagboto ng mga deputy speaker o sa pamamagitan ng draw lots kung walang mapipili ang mga ito. Sinasabing ang pagbaba ni Speaker Romualdez ay mangyayari sa sesyon ng Kamara ngayong araw, Setyembre 17, ilang araw bago ang naka-schedule na September 21 rally. Sa ambush interview ng mga mamamahayag kay Tiangco, sinabi nito na wala siyang interes sa posisyon ni Romualdez. Inamin niya na madalas silang mag-usap ni Benitez at Cebu Representative Duke Frasco, subalit ang kanilang pag-uusap ay kung paano masosolusyonan ang problema upang maibalik ang tiwala ng mga tao sa House of Representatives at sa mga kongresista. Anya pa, dapat magkaroon din ng pagpapalit sa mga deputy speaker at sa mga sensitibong komite. Dilinaw pa ni Tiangco na hindi numero ang basihan sa pagpapalit ng House leadership. Una nang nagpalabas ang mayorya ng mga mambabatas ng kanilang suporta sa patuloy na liderato ni Romualdez. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. At Palasyo, walang banta kay Marcos sa September 21 flood control protest. Para sa detalye ng balita, kasama natin DJ Noel, pasok. GV Balita Express. Tiniyak ng Malacanang nitong Martes na walang nakikitang direktang banta sa seguridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
kaugnay ng mga protesta laban sa katiwalian sa mga proyekto sa flood control sa darating na Setyembre 21. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, pareho ang sentimiento ng mga relihista at ng Pangulo laban sa mga anomalya at iginiit na hindi dapat iugnay ang mga kilos protesta sa mga espekulasyon ng destabilization. Mariin din itinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang mga espekulasyon ng posibleng pag-atras ng suporta kay Marcos at nilinaw na ang mga protesta ay mula sa taong bayan at hindi dapat gamitin para sa pampulitikang agenda. Ipinaalala ni Castro na dapat manatiling mapayapa at naaayon sa batas ang mga demonstrasyon kasabay ng pagbira sa mga kritiko na nagsabing pinipilit di umano ni Marcos kung paano dapat magpahayag ng saloobin ang mga Pilipino. Nauna nang sinabi ng Pangulo na sinusuportahan niya ang mga protesta laban sa korupsyon at siya mismo ay makikilahok kung hindi lamang siya ang nakaupong pinuno ng bansa. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, Your Good Vibes. At DOH nagbabala na hindi sila nagbebenta ng dietary supplements. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. igniit ng DOH o Department of Health na hindi nagbebenta o nag-e-endorso ang ahensya ng mga ng produkto, lalo na sa dietary supplements. Bilang babala, pinaalalahanan ng DOH ang publiko laban sa mga peking advertisement sa post sa social media na gumagamit ng pangalan ng kagawaran. Paglilinaw ng DOH, hindi sila nagbebenta o nag-e-endorso ng anumang dietary supplements o produktong komersyal na nangakong may kumpletong lunas sa sakit. Ayon pa sa DOH, neutral sila at hindi bahagi ng anumang pribadong negosyo o kampanya. Hinimok ng DOH ang publiko na maging mapanuri at i-verify muna ang anumang produkto sa FDA verification portal sa verification.fda.gov.ph gamit ang FDA registration number o pangalan ng produkto. Paalala rin ng DOH na mag-follow lamang sa mga verified na social media pages ng ahensya para sa tamang impormasyon. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At lalaking nakapulis uniform na hulihan ng baril sa Dasmariñas. Kasama pa rin natin, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. DJ Frankie, arestado ang isang lalaki na nakasuot ng police camouflage uniform at may dalang kalibre 45 pistol na walang permit sa Barangay Paliparan 2, Dasmariñas City, Cavite. Kinilala ang suspect sa alias na Sherwin, residente ng lungsod. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng tawag mula sa mga residente tungkol sa kahinahinalang lalaki na may suot na bonet at baril. Nang komprontahin, nabigo ang suspect na magpakita ng papeles para sa kanyang armas, kaya't agad siyang inaresto at nahaharap ngayon sa patong-patong na kaso. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At babaeng angkas ng motorsiklo na gulungan ng truck, patay. Para sa detalye ng balita, kasama pa rin natin, DJ Noel, pasok. GV Balita Express. Isang babaeng angkas ang nasawi habang sugatan naman ang driver nito matapos silang mahulog sa motorsiklo at magulungan ng pasalubong na closed van sa isinugod ang biktimang si alias Mark, driver ng motorsiklo, at angkas nitong si alias Jayan, kapwa residente ng Rosario, Cavite. Subalit idineklarang dead on arrival ang huli dahil sa tinamong pinsala sa katawan. Base sa pulisya, nasa kustodiya na ang driver ng closed van truck na si alias Melvin. Sa ulat, bandang alas 2:30 kahapon ng madaling araw nang naganap ang insidente sa nasabing lugar kung saan kapwa binabagtas ng mga biktima ang kalsada. Para batay sa investigasyon, binabagtas ng motorsiklo ang outer lane habang ang driver ng closed van ay nasa inner lane. Pagsapit sa lugar, napadaan ang motorsiklo sa sirang kalsada at agad na nagminor ang driver nito dahilan upang mahulog ang angkas at magulungan ng minamanehong closed van truck. Kaagad na isinugod ang mga biktima sa ospital. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, Your Good Vibes. At walang ghost projects
sa flood control sa Mindoro ayon sa isang independent audit. At para sa detalye ng balita, GB Balita Express. walang nakitang ghost flood control projects sa Nauhan Oriental, Mindoro matapos ang isang independent audit ng mga eksperto mula sa Pilipinas at Australia. Ayon kay Master Environment Auditor Annabelle Tungol ng Artea Green Ventures, personal nilang sinuri ang mga dike at esplanade projects sa Mag-asawang Tubig at Pangaloan Rivers at sa Barangay Apiton. Napatunayan na may aktwal na ekstratura at nasa iba't ibang yugto ng konstruksyon at wala din daw ghost project dito. Dagdag ni Colin McPherson, Safety Auditor ng JCM Solutions, pasado sa standards ang mga proyekto bagamat may minor safety issues na madaling ayusin. May dagdag ding features tulad ng erosion project at solar light poles. Inirekomenda ng audit team ang mas mahigpit na contractor evaluation, regular safety training at tuloy-tuloy na independent audits upang masiguro ang integridad ng mga flood control projects. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At AFP naka-red alert para sa September 21. Ito ay protesta sa kahandaan, hindi deployment. At para sa detalye ng balita, kasama pa rin natin, DJ Joey Boy, pasok. GB Balita Express. DJ Frankie, nilinaw ng Armed Forces of the Philippines o AFP na ang paglalagay nila sa red status para sa kilos protesta sa Setyembre 21 ay para sa kahandaan at hindi agarang deployment ng tropa. Ayon kay Colonel Francel Margaret Padilla, spokesperson ng AFP, layunin ng Red Alert na matiyak na lahat ng unit ay nakamonitor, bukas ang communication lines 24/7 at handang sumuporta sa Philippine National Police o PNP kung kakailanganin. Binigyang din ng AFP na wala pang nakikitang malaking banta sa seguridad kaugnay ng protesta, ngunit nakahanda ang contingency measures laban sa anumang tangkang manggulo. Samantala, magpapakalat ang PNP ng mahigit 50,000 pulis sa buong bansa upang tiyakin ang seguridad at kaayusan ng mga protesta. Kabilang dito ang halos 10,000 sa visibility posts, 17,000 sa mobile patrol, 3,000 sa traffic management, 9,000 sa checkpoints, 6,000 sa crowd control, mahigit 4,000 sa standby support force at 415 drone operators para sa aerial monitoring. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., layunin ng deployment na mapanatili ang kaayusan habang ginagalang ang karapatan ng mga mamamayan na magpahayag. Ang kilos protesta ay tinuguri ang Trillion Peso March Against Corruption ay gaganapin sa anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Lalahukan ito ng hindi bababa sa 55 civil society groups, 5 political parties at mahigit 100 at 30 youth organizations. Isa pang pagtitipon ng isasagawa sa Luneta, Maynila sa umaga naman ng Setyembre 21. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. 2 senior citizen patay sa landslide sa Mauban, Quezon. Kasama pa rin natin, DJ Noel. Ibalita mo. GB Balita Express. 2 magkapatid na senior citizen ang nasawi habang ligtas naman ang mag-asawa matapos matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang bahay sa Sitio Aluin, Barangay San Lorenzo, Mauban, Quezon. Kinilala ang mga nasawi na sina Divina Sangkap at Leon Ismae na parehong idineklarang dead on arrival sa ospital. Samantala, ginagamot pa ang mag-asawang sina Teddy at Roslyn Trinidad na residente din ng naturang lugar. Ayon sa ulat ni Police Major Hubert Habrica, hepe ng Mauban Police Station, naganap ang insidente dakong alas 8:40 ng gabi nang matabunan ng gumuhong lupa ang bahay ng mga biktima dahil sa malakas na ulan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, Your Good Vibes. At 4 na katao arestado sa bypass operation sa Calaca City, Batangas. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GB Balita Express.
Apat na street-level drug personalities, DJ Frankie o drug pusher or user ang nahuli sa Calaca, Batangas sa magkakahiwalay na bypass operation ng Calaca City Police Station sa loob lamang ng 2 araw. Sa unang operasyon, pasado alas 5 ng hapon noong Setyembre 15 sa Barangay Pantay, inaresto si Jeneline. Nakuha sa kanya ang shabu na may timbang na 22 gramo o 0.22 grams na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 1,000 piso kasama ang buy-bust money. Dakong alas 10:30 naman ng gabi sa Barangay Bagong Tubig, nadakip naman sina Lauro Jr. at Melody matapos makumpiskahan ng nasa 0.30 grams na shabu na nagkakahalaga ng mahigit 2,000 piso pati marked money. Samantala, madaling araw naman ng Setyembre 16 sa Barangay Poblacion 4, arestado rin si Aranea matapos makuhanan ng 0.12 grams na shabu na aabot sa halagang 800 piso. Lahat ng operasyon ay sinagawa sa presensya ng mga mandatory witnesses at naitala gamit ang alternative recording devices. Ang mga sospek ay nahaharap na ngayon sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. At lalaki arestado sa buy-bust operation sa Santa Teresita, Batangas. Para sa detalye, DJ Noel, pasok. GV Balita Express. Arestado ang isang street-level drug personality sa ikinasang buy-bust operation ng Santa Teresita Municipal Police Station pasado alas 8 ng gabi, 15 ng Setyembre sa Barangay Poblacion 1. Kinilala ang suspect na si Arturo na nahulihan ng 2 plastic sachet na hinihinalang shabu na may timbang na 3 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 24,000 piso. Na-recover din ang isang 500 pisong marked money na ginamit sa operasyon. Ayon sa pulisya, maayos ang koordinasyon sa PIDEA at gumamit din ng alternative recording device para sa dokumentasyon ng operasyon. Kasong may kinalaman sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang isasampa laban sa suspect. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, your good vibes. At suspect sa iligal na baril, timbog sa Rosario, Batangas. At para sa detalye ng balita, GV Balita Express. arestado ng mga pulis ang isang suspect sa Barangay San Isidro, Rosario, Batangas sa kinilalang sinestor sa isinagawang joint operation ng Rosario Municipal Police at Provincial Intelligence Unit. Batay sa search warrant na inilabas ng Municipal Trial Court, na-recover mula sa kanya ang isang caliber 45 pistol, magazine, 7 bala, sling bag at leather holster. Dinala ang suspect at mga ebidensya sa Rosario Police Station para sa tamang disposisyon. Ayon kay Batangas Police Provincial Director Police Colonel Sibalo, patuloy ang kanilang kampanya laban sa loose firearms upang maiwasan ang mga krimeng kinasasangkutan ng baril at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At samahan ng mga mangingisda sa Puerto Galera, tinutulan ang Cruise Port Development Project. Para sa detalye, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. Mariing tinutulan ng iba't ibang organisasyon ng mga mangingisda sa Puerto Galera, Mindoro ang nakatakdang pagtatayo ng Cruise Port Development Project sa bayan. Ito ay dahil posibleng maapektuhan ang kanilang mga kabuhayan, seguridad sa pagkain at yamang dagat gaya ng coral reefs, karagatan at mga marine sanctuary. Kabilang din sa mga banta ng pagtatayo ng proyekto ang paglala ng polusyon at sedimentation, pagkasira ng tradisyonal na lugar pangisdaan at pagkawala ng supply ng isda para sa lokal na merkado. Samantala, panawagan naman ng samahan na ang masusing konsultasyon, malinaw na pagpaplano at komprehensibong pag-aaral bago isulong ang proyekto. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. At Philippine Army may dagdag na 553 na sundalo. Para sa balitang ito, DJ Noel, pasok. GV Balita Express. DJ Frankie, aabot sa mahigit 500 bagong sundalo ang itinagdag sa listahan ng Philippine Army noong linggo na higit pang magpapalakas sa mga kakayahan nitong dumipensa at para sa humanitarian assistance disaster response. Sa isang pahayag noong Lunes, sinabi ni Philippine Army spokesperson Colonel Louis De Maala na tinanggap nila sa serbisyo ang 553 bagong trooper na formal na nagtapos ng kanilang 4 na buwang basic military training
sa seremonya sa Macabulos Grandstand sa Camp O'Donnell, Capas Tarlac noong ika-12 ng Setyembre. Kaugnay nito, sinabi ni De Maala na ang mga bagong sundalo ay ipapakalat sa mga pangunahing unit ng Philippine Army sa buong bansa. Ayon pa sa Philippine Army, ang mga bagong sundalo ay bahagi ng Candidate Soldiers Course Masin Talas Class 797 of 2025. Nabatid na ang klase na nagsimula ng kanilang pagsasanay sa militar noong ika-12 ng Mayo o ika-2 ng Mayo ay binubuo ng unang batch ng quota ngayong taon na 2,257 na kandidatong sundalo. Ang mga bagong sundalo ay kabilang din sa ika-6 na batch na nagtapos ng kanilang basic military training sa ilalim ng One Training Factory Program. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Noel sa GB 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng balita ngayong September 17, 2025, 7:26 a.m. on clock, Philippine Standard Time. Ako po si DJ Frankie at nakasama natin si DJ Joey Boy. Ang kabuuan ng balita ay hatid sa atin ng Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain. Salon Pass. At manatiling nakatutok sa GB 99.9 para kayo ay GB informed, GB aware, and GB updated. Dito lamang sa the most influential Good Vibes radio station, GB 99.9, your good vibes. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GB 99.9 Batangas. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GB Balita Express. GB Balita Express. GB Balita Express. You are listening to